Mga kababayan, may mga recent statements ang mga pro-Marcos politicians na mga pink naman yan sila dati. Pink pa rin naman. Okay? And even yung mga appointees ni Marcos Jr. na may ipakukulong talaga sila. Yung isa nga, hindi na nakapagpigil. Isusunod na nila ang mga miyembro ng pamilya ni PRRD. Okay? So, hindi naman nila mapakukulong si VP Sara kung hindi nila mai-impeach, di ba? Kailangan in-impeach na nila, aantayin na lang ang desisyon, right? So, impeachment hearing na lang ng Senate. And then, pag natanggal si VP Sara, matikulong. Well, we'll see kung kayang ipakulong ng ombudsman si VP Sara. Eto po, basahin ko lang yung sinabi nung tabingi ang mukha na parang ano to nasa kamatayan block ba yan? Makabayan block. Yung mga parang makakaliwa sa lower house, sa kamara. Sabi nung Percy Jackson ba yan? Percy Sendanya, yung kamukha ni Raul Manuel na tabing mukha, na-stroke daw yun. Na-stroke ka na nga, di ka pa nagbago. Yung tabing yung mukha na. Ngiwi rin parang si Marcos Jr. Nakakulong na si Digong, sabi ni Akla. Susunod na sila or iba pang miyembro ng pamilyang Duterte. Payag kayo niyan. Ginagamit ng mga nasa power ang kanilang kakayahan, ang kapangyarihan, para manggipit ng mga kalaban. Pinalalabas, sino may nagsalita? Was it, may nagsalita yan sino ba to? Yung kapatid niya ay naging staff ni Chris Aquino, nagtatago sa Thailand. Jesus Falsis. Yung Jesus Falsis, Nico Falsis yung staff ni ano, di ba? Mga Pinklawan yun eh. So, itong mga Pinklawan, ang lalakas na ngayon ng loob, nagsasalita na. Pero Duterte ang target, hindi Marcos administration. Sabi nila, ang pinaka-worst Philippine president is Rodrigo Duterte. Duterte pa rin ang ayaw, hindi mawala-wala sa bibig nila ang mga Duterte. Worst president of all and worst clan daw ang Duterte family. Todo paninira na. 2026 sila dapat tumodo ng paninira hanggang 2027. Hindi. Wala. Gawin na nila within 3 years para wala ng political career ang Duterte. Worst president daw si PRR. Worst president? Kanino ba itong skandalo ng flood control? Kanino ba bumabaha ang droga? Nagbalik na naman sa pagiging payat yung mga friends namin sa Pilipinas. Naghupyakan na ulit ang mukha. Bumabaha na ulit ng tiyabo. Kay PRR din, nagtabaan yung friend namin. Sasabihin, mga aling demonyo, mga demonyo ang mga anyway, sabi nung kamukha ni Raul Manuel, pero tabingi ang mukha, yung Percy Sendanya. Congressman Sendanya, pinaghahanda na, congressman ba ito? Congresswoman. Sorry na. Representative Sendanya pala. Kasi parang akla yan siya May karapatan akong light-liitin siya, akla rin ako. Ay, akla ba ako? Akala ko tumboy akyams. Pero si Sendanya, pinaghahanda na ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Hindi to dapat ipagsawalang bahala. Nagbabala si Akbayan. Akbayan. So, alam na this, right? Makabayan Black, Kamatayan Black. Sabi ni Doc Lorraine Badoy, Kamatayan Black daw yan, hindi Makabayan Black. Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pamilya Duterte sa gitna ng patuloy na protesta laban sa umano'y mga katiwalian at pang-aabuso sa nakaraang. May mga protesta ba laban sa nakaraang administrasyon? Ba't hindi kayo nagprotesta noon? Ang nagpo-protesta ngayon ay ang mga Pilipino galit sa eskandalo ng ghost projects at mga ninakaw na pera for flood control. Ay pati classrooms, kita mo yung libong classrooms, 22 lang ang pinagawa. So ninakaw din. Kaya may mga rallies. Ngayon, kung may mga rallies ang mga makakaliwa, Duterte pa rin ang target. Ang tawag sa kanila, aning-aning. Hindi naman Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon Araneta, right? Araneta. Parang jahas siya. Okay. Sa gitna ng pagtitipon ng mga nagpoprotesta, sinabi ni Sendanya na malinaw ang mensahe ng mamamayan, panagutin ang lahat ng may kinalaman sa mga kontrobersya noong panahon. Bakit noong panahon? Ay paano yung nasa ngayon?
May mga nagtatago na nga, ayaw yung hulihin. Yung mga Duterte yung tina-target nyo. Kay aning talaga. Nakakulong na si Digong, susunod na sila. Mariing pahayag ni Sendanya na tumutukoy sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte na ani ay hindi ligtas sa pananagutan. So kung pananagutin nila ang mga Duterte, kung merong corruption ng Duterte nung nakaraang 2016 hanggang 2022 administration, sino naman ang pananagutin nila sa kasalukuyan? Para matakot ang mga nasa pwesto ngayon na huwag gawin ang pagnanakaw kasi may nakakulong na, at 'di ba, may makukulong na recently nagnakaw. Kasi kung uunahin nila mga Duterte na 2016, sabihin natin 2016 nila palalabasin na nagnakaw. Isang dekada na ang nakakalipas. So, mag-iimbestiga, magkakalkal, maghihiring. So itong mga nagnanakaw ngayon, ay matagal pa tayo kasi sisimulan pa nila ng 2016, 2025 lang naman tayo nagnakaw. So, nakaw pa tayo. Hindi, bago pa nila tayo imbestigahan, unahin muna nila mga Duterte. No? Tagal pa yan. Nakaw muna. Tama? Oh. Ayon pa sa kongresista, simbolo ng pagkakaisa ng taong bayan ang mga kilos protesta. Ninyo? Diyos ko po, Ginoo ko. Parang masarap i-massage ang kanyang mukha para kumorek ang pagkakatabingi, no? Masarap siyang i-massage ng ng palad natin. Oh, hindi lang 'yan ang nagsasalita mga kababayan, even si Remulla. Anong sabi ni Remulla? I can punish any officials. Ito daw yung power ni Remulla. Investigate them, file cases against them, prosecute them, put them in jail. Kasi hindi niya to nagagawa noong siya ay DOJ pa lang. Planado yan. Binuking naman ni Mangga, di ba? Balak ng administrasyon ni Ngiwi na ilagay si Remulla sa mas powerful na posisyon para maituloy ang balak sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Oh. Sa isang, sabi dito sa balita, sa isang eksklusibong panayam kay Lucy Cruz Valdez na isa rin namang dilaw. Dilaw ba yun si Lucy Cruz? Taga News 5 yan, di ba? Anti-Duterte yan eh. Oh, ipinaliwanag ni Ombudsman Boyeng Remulla ang pagkakaiba ng tungkulin ng Ombudsman at ng kalihim ng Department of Justice na dati niyang posisyon or DOJ Secretary. O matapos tanongin ni Coach Lucy Cruz Valdez ng what can the Ombudsman do that the Secretary of Justice can't, yung mga sinabi niya. Binigyan din ni Remulla na mas malawak ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman pagdating sa pagsasagawa ng investigasyon at pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno dahil ito ay isang independent body na hindi saklaw ng ehekutibo, independent, hindi kayang diktahan something. Hindi ba kayang diktahan or dinidiktahan na? Also, mga kababayan, papanagutin. Okay. Mas malawak ang kapangyarihan. Ano ba yung unang sinabi ni Remulla? Unang araw pa lang niya as ombudsman. Sisilipin niya ang SALN ni VP Sara Duterte. Sinagot ni VP Sara Duterte, huwag mo na silipin. Ilagay mo sa harap mo, basahin mo. Dahil sa tingin din naman natin mga babayan, walang tinatago si VP Sara. Okay? Hindi siya biglang yumaman pag upo niya as Vice President ng Pilipinas. So anong silip-silip? VP Sara agad ang lumabas sa bibig ni Remulla. So VP Sara, kumilos ka. Sabi nga ni Sendanya, mag-ready ka na. Pinaghahanda na ang yan. Maghanda ka na raw at ang iba pang miyembro ng pamilyang Duterte. Pag si VP Sara nakulong, ano kaya ang kayang gawin ng mga Pilipino? Magrarally, tapos yayayain sa liwasan, tapos lilipat sa liwasan. Kung si Baste Duterte ang ikukulong, mga kababayan, Mayor Baste, ingat ka. Kung hindi ka pa aware ng mga double agents na nakapaligid sa'yo, sana natitimbrehan ka ni VP Sara. Kasi si VP Sara, alam niya kung sino yung mga peking Duterte supporters. Even ang tatay mo, may listahan kung sino ang mga peke. At sabi nga, the moment na makalabas si Tatay Digong, hindi na makakadikit sa kanya yung mga double agents at mga ahas na yan. Kaya yung mga double agents, yung mga alpotera na yan, tuwang-tuwa
pa at mukhang masaya pa na nakakulong si PRRD. Okay? Kasi kaya pa nilang mambudol. Paglabas ni PRRD, hindi makakadikit ang mga yan. Mabubuking na hindi talaga sila close kay PRRD. Kala yung alpot, di makakadikit kay PRRD, mga kuya. According to Miss Maharlika. Okay? Oh. So sana aware ka, Mayor Baste, na yung mga umaali-aligid sa'yo at nagpapa-photo op sa kamag-anakan nyo, ay ginagamit lang kayo at baka naniniktik yan, kaya nandyan sa baluarte nyo. Mukhang naniniktik. Baka kasi mamaya, mga kababayan, katulad yan, may rally pala sa November 30 ba yan? Yung ano, I think yan yung natitira na lang na rally ngayong taon eh. Baka mamaya, di ba, pag-iisipan nila si Mayor Baste, baka mamaya si Baste lumuwas ng Maynila. Right? And then sumali sa rally. Si VP Sara, wag nating asahan na sasali sa rally. Kasi out of delicadeza, hindi niya yung gagawin. Kasi kung sakasakaling mag-succeed ang people power, siya ang papalit eh. Siya ang uupo, di ba? Yun yung mandato niya. Pag nawala sa pwesto yung adik, siya ang papalit. O iba siya sasama sa rally? Ang pangit tingnan. Pero si Mayor Baste, sila Kong Pulong, posible. Kaya siguro binabakuran ng mga double agents, binabantayan, tinitiktikan. Umaamoy. Right? Malimit ngayon sa baluarte ng mga agila ang mga double agents. Naniniktik yan. Kasi alam nila, the moment na si Baste lumuwas ng Maynila at sumali sa rally, die. Isang kilala at prominenteng tao lang ang sumali at dumalo sa rally, magsalita doon. Dadagsa ang mga tao dyan. Maraming mako-curious, tama? Kahit siguro si Chavit Singson, kung pupunta sa rally, baka dadagsa ang mga tao. Kahit mga senador, nakadikit ni PRRD, kapag sumama sa rally, ang tanong, sasama ba? Sasali ba? Oh. So, sabi nyo nga dito, naiinis kayo kay VP Sara dahil napakabagal niyang gumawa ng aksyon. Dapat kumilos na, sabi nyo, di ba, sa comment section. Huwag na mag-antay na may mangyari pa. Ayan, nagbababala na VP Sara, oh. Nung nakulong yung tatay mo, deny to death sila noon. Wala kaming balak. Kahit na sinasabi na may mga nagdatingan ng mga taga-ICC sa Pilipinas, nag-iimbestiga na. Okay, binabaliwala nyo. Deny to death. Ngayon, vocal na, oh. May balak sila. Isusunod na ang mga anak ni PRRD. VP Sara, ikaw ang prime target. And probably pangalawa si Baste, Kong Pulong hindi masyado eh. Pero kung ikaw ay may impeach at 'di ba permanente ka nang hindi makakahawak ng government office or pagbabawalan ka na dahil nga halimbawa ma-impeach ka or tuluyan ka matanggal bilang vice president, ang next na pipiliin ng mga Pilipino ang kapatid mo, si Mayor Baste. In replacement of you, kung sakasakali, di ba? Na hindi ka na pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Oh. Ngayon, very vocal sila. Magpapakulong sila. At piniflex pa ni Remulla ang power niya. Ang power ko noon, limited, being the DOJ secretary. Ngayon, kaya ko mag-imbestiga, kaya ko magsampa ng kaso, kaya kong ipakulong, litisin, hindi ko kayang gawin dati yun. Ikaw ang bukang bebe. May binabalak to. Baka nga, kung hindi man nila magawa ng paraan na si VP Sara ang unang target dahil nga napahiya itong Remulla o yun agad ng bungad eh. Si Baste, baka ipakulong nila yan. Si Senator Bongo, tina-target nila, di ba? O baka nga makulong Senator Bongo eh. Senator Bato, pwede rin. Mga kababayan, mag-aantay pa kayo na may makulong ulit? Kahit na alay lang ni PRRD or 'di ba mga identified na kaibigan niya katulad ng mga senador na 'yan. Mag-aantay pa rin ba kayo, VP Sara, na gipitin ang mga kapatid mo at lalong-lalo na ikaw? Kung ano man ang hawak mong mga baraha diyan, ilabas mo na. Kung kami nga tatanungin, wag mo nang patapusin ang taon na ito. Pero sa tingin ko mga kababayan, walang gagawin si VP Sara. Out of delicadeza. Kasi pinagbibintangan na nga siya eh. Biro mo yung rally namin noong November, pinagbibintangan nila si VP Sara ang utak nun. Anong kamalayan ni VP Sara sa rally namin noong November? Pinaalis nga kami doon. May mga pumunta nga doon. Huwag kayo dito. Papahamak si VP Sara. May magubanong-ganong pa nga sa amin. Nagrarally kami dito not for VP Sara dahil sa korupsyon ng Pilipinas.
Dahil sa pagiging malikot ng kamay at ng angkan na yan. Kaya marami nagalit sa amin nun eh. Na, hindi pala para kay VP Sara. Of course, kasama yun. Pero ang main reasons kung bakit kami nasa EDSA, wala na, fed up na kaming lahat. Yun nga lang, dumami kami dahil nga sa pagigipit kay VP Sara. Pero again, 1 year na, no? November kami nun bumaba eh. Magwa 1 year na. And ito nga, may paparating na rally. Kaya lang ang problema mga tet kuya, panahon na ng Kapaskuhan eh. Right? Ang mga tao nakafocus na sa pagpe-prepare for the holidays. So instead of sumama sa rally ng mga nganib pang buhay, unahin na lang muna nila mag-shopping, mag-prepare ng regalo, maghanda, right? Umattend ng Christmas party, baka may mga paraffol. Mas gugustuhin nila yung magdiwang dahil nga holiday seasons, plus may mga pera naman na sila, no? Kaysa yung ilagay pa nila ang sarili nila sa alanganin. Oh. Kaya ito, VP Sara, vocal na ang mga kalaban, may masama silang balak sa'yo at hindi lang sa'yo, sa inyong pamilya. So kung hindi ka kikilos, kung hindi kikilos ang lahat ng mga kaalyado mo for you, ay sino? Nagkakaisa ng lahat, makakaliwa, dilaw, na naging pink, pula, or ang mga loyalista nga. Right? Nagkakaisa na laban sa'yo, 3 taon ka nalang pinupukpok. Napakulong na yung tatay mo. Tama ba na dapat nang kumilos ang pangalawang pangulo? Pero paano? Dahil ang pangit tingnan na pag may ginawa siya mga tet kuya, ay parang gustong-gusto na niyang mapaltan singiwi. Tama ba? Ano ang dapat gawin ng Vice President? Kasi siya very by the book yan siya eh. 'Di ba? Sumusunod sa tamang proseso ang Vice President para walang masilip sa kanya. So ano ang dapat na paghahandang gawin ni VP Sara at ng mga Duterte para maiwasan na sila ay may pakulong? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.